Ulitin mo nga. Cut mo. Hindi na, mag-random banter nga tayo. Random banter. So, ito Bahala si na. Sir Rich, biglang naglagay ito sa script namin. Random banter ang nilagay niya. So, ano ba yung random banter? Simulan na natin yung episode 2. Yun na yung random. Yun yung random banter. Talk about random Oo. banter. Okay. Okay. Sisimulan na talaga natin? Mm. Okay, sige. So, hi guys. This is Wiko. This is Serge. This is Echo and welcome to the second episode ng 3 Something. Something's Wiko, Surge, and Echo. Wanna talk? We got you. Everything's better with three. Buy one and the next two is free. The three. Something's. Alright! Hello guys! Una sa lahat, of course, nagpapasalamat kami sa overwhelming support ninyo for our first episode. I hope na marami natawa kayo o na-inspire siguro, ewan ko. Pero dahil doon, maraming salamat po sa inyo. At dahil dyan, we want to greet you ng Happy New Year! Ayan. So, yeah. Pero bakit ngayon lang tayo bumabati almost mag-February na? Oh, actually, bumati na tayo ng first episode ng New Year sa kanila. Pero inuulit natin kasi basically we failed dun sa mga pinagagawa natin ng January 1. Yung mga New Year's resolution natin ng January 1. We kind of failed to do them, no? So, pero dahil sabi ni Lord, mahilig ako sa mga second chances. Yes, and we believe in second chances, guys. So, pag-uusapan natin ngayon ang mga New Year's resolutions. Na i-apply natin sa Chinese New Year. So again, Happy New Year! So Ayan. at least yun yung second chance natin, yung Chinese New Year. I think it's January 29. Yep. So, ang goal natin this time, hindi na tayo mag-fail kasi ang susunod na New Year na ay sa January 1 na January talaga. 1, 2026. Okay, so ano lang yun, parang kumbaga patikim lang yung January 1 to January 28 Parang for practice us. yun ng resolutions nila. And we failed. Oo, And parang we day one believe pala. in second chances. Second chances. Ganun talaga, pag nag-fail, minsan, kailangan mo rin pagbigyan. Baka malay mo, this is it, di ba? Yes, totoo naman. So in short, yun yung magiging topic natin for today. Yes. Yung New Year's resolution. So kung medyo witty nga yung title natin Yung New Year's Year's Reuse Solutions. Reuse We'll just reuse our Resolutions. Ang galing mo doon. Na-fail natin. Ang galing-galing gawin. gawin. Okay. Witty ka doon. Sige, no? Pwedeng na-fail din natin gawin last year. We could just reuse them. And finally, baka naman mag-succeed tayo this year. Exactly. Okay. Sige. So, anong mga New Year's resolution pag-uusapan natin dito? If you remember, sa mga nag-follow sa akin sa Instagram, I posted a question nung December 31 asking you for your New Year's resolution. And thank you naman sa mga sumagot. No, we received a lot of answers. So, babanggitin natin yung mga yon and anonymous naman to, no? And they will basically tell kung ano yung mga pinakatumatak sa natin or yung pinakatumama sa puso natin. And after that, we'll talk about our own New Year's resolution. Yun na yung mga 3 somethings natin. Okay. Sige. So, Gina Okay, tayo. sige. So, Alright. from... Asan ba yan? galing to dun sa... Nag-respond dun sa pinost mo. Yeah. Oh, sige. Ito tama-tama kasi very relevant to, no? Kasi ngayon, ongoing yung PLE review, no? At isa sa New Year's resolution ng person na to is to study more and procrastinate less. Gotta get that MD. Ikaw, you will get that MD. Yeah, pero I agree, no? Hirap na hindi nagpo-procrastinate, no? Oh, true. Feeling ko lahat tayo medyo procrastinator talaga tayo. Exactly. In a way. Pero, yun na nga. Kung gusto niya mag-lesson siya mag-procrastinate, then go for it, no? Kasi gusto mo nga maging... That is the most important exam of their lives, no? Yes. And discipline talaga yung kailangan natin. Actually, sa lahat naman ng New Year's resolution, discipline talaga yung kailangan. Especially pag board exam, kailangan talaga yung mahalagang preparation eh. So, parang there's no room for procrastination technically kapag nag-aaral ka for the board. So, for that, kung sino ka man, good luck.
And I hope na mas lalo mong mag-grasp yung idea or mag-grasp mo yung Right. preparation, Yeah. yung study, yung pagkakaroon ng good study habits when it comes to taking the board exam. Yeah. Sige. So, let's Alright. read another one. Ikaw naman, Wico. Ito medyo tumatak tong New Year's resolution na to sa akin. Basahin ko to try and put myself first, lessen the people pleasing as a people pleaser. Hoo-hoo. Ba't may hoo-hoo? Baka kasi mahirap nga for this person to Yeah. do that kind of resolution or change, no? Yeah, which I understand, especially sa social media age ngayon, no? Parang ang hirap na, kumbaga, everyone's posting their best, everyone's posting they have achieved this, achieved that. So parang ang tendency ng mga tao ngayon is to become a people pleaser talaga. Pero yun, I think sometimes we really have to focus on ourselves. Tama naman siya. Sometimes kailangan mo ding ikaw yung pagbigyan mo, no? Exactly. Yung tawag nga dyan yung self-love. Di ba? Yeah. Na you have to, syempre, para mas lalo ka makapagbigay ng sarili mo sa ibang tao, kailangan mo munang punan yung sarili mo. And one of which is thinking about yourself first before thinking about others. So, Yeah, diba? and it's not selfishness kasi ang takot ko dito I understand rin ako before people pleaser din talaga ako. Baka ngayon pwede pa rin. Pero yung kumbaga feeling ko kasi ang selfish ko if I focus on myself muna. So to this person, I hope na you understand na thinking about yourself first or putting yourself first doesn't mean selfishness. It just means na you want to refill yourself to be able to give more. Sabi nga nila, di ba, you cannot pour an empty cup. yes. Yun, so, Although, syempre, dapat, hindi naman ibig sabihin ng people pleaser, hindi na okay, 'di ba? So, kailangan mo lang na punan yung sarili mo in order for you to serve at the same time, kasama na rin yung pagbibigay ng happiness sa ibang tao. I agree. Totoo yan. Okay. Yun. Sige, ikaw. Sige, ako muna. Etong next is to be more consistent in 2025. Siguro ibig sabihin ito in all aspects siguro ng pero yung magandang word dito is consistency, 'di ba? Mhm. So, mas madalas kasi tayo hanggang umpisa lang, tas after na doon hindi na natin nagagawa kasi siguro may mga distractions, siguro may mga bagay na ginagawa. Pero kung meron man tayong goal sa buhay or may goal ka ngayon, 'di ba? Kailangan maging consistent tayo. So, feeling ko yun yung ibig sabihin niya. Akala ko pag sinabing consistency, malabnaw, Malapot. malapot. Be more, Be more malapot. Be more malapot. seryoso usapan. Wala talagang kwentang kausap. Pero habe yun, actually. Well, Habe. Pwede na. Ikaw naman, ano ba next? Sige. Medyo madami, no? Oo, ang dami pala. Pero hanap ako ng mas maganda. No? Oo nga. Or Um, maganda lahat ng New Year's resolution nyo. maganda. Ito kasi. maganda naman. Mas maganda. Mas, yung pwede nating i-highlight. Yeah, that's No? true. Ito very specific, no? Very smart yung goal niya. Measure everything. Goals, time, achievement, money, Your weight. Parang ayoko lang i-measure yung weight ko. And buy more begonias. Ano yung begonias? Begonias. Hindi ko rin alam Flower ba yun? Reporter to Sorry. Doris Begonias. Doris Begonia. Search natin. Sige, go. Magsalita kayo. Search ko siya. Search mo yung Kung ano yung So anyway, begonias. baka gusto lang niya sigurong i-mesh. Tama naman, pwede mo namang i-mesh just so hindi ka sobra. Alam mo yun? Kasi sometimes yung sobra masama yun, di ba? Yes. So magandang measure lahat ng, baka gusto niya measure lahat ng gawa niya, measure lahat ng goals niya, para siguro mas makita niya clearly. Di ba pag gumagawa naman tayo ng goals, dapat smart. Yeah, Diba? agree. Ano yung smart? Ano nga yung smart? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Ayun. Wow, okay. Diba? Hindi ko nasabi R. Pero yun, baka yun yung ibig sabihin niya, which is okay lang din naman. Tama naman, no? May mga tao na hindi kayang mag-work around a certain abstract concept. Gusto nila yung mas concrete, no? Para mas ma-achieve nila. Yeah, actually, di ba nag-run tayo kanina sa Color Fest? And yun talaga, may mga tao talaga akong kilala. Mini-measure talaga nila yung time nila matapos yung 10K. And ang goal nila is to get a lower time para ma-achieve yung goal nila. So parang, I don't know, if you do measure stuff,
mas nakikita mo yung progress mo as a person din kasi. So, Pero wala. na-achieve ko mag first 10K. Yeah, good job. So, yung mga nakita namin kanina sa Color Fest, hello. Hello, Ngayon lang guys. namin nire-record yung, yung Sana podcast namin. Pero ang goal ko kanina na matapos lang talaga yung At least 10 natapos kilometer. mo. At least Oo. nakakuha ka Yes. na medal. And sure ka na 10 kilometers yung natapos Oo. mo. Oh, mineasure mo yun. Pero ano muna yung begonia? So, ano ba yung Na-research mo? Flower nga. Flower flower. talaga. So, buy more flowers. Flowers. Oh. I can buy myself flowers. So, gusto niya bang maging single? Or to be able to provide for herself or himself, in Sige. fairness. Move on na Okay, tayo. oo nga, dami natin. Oo, Ang tayo dal-dal nasabi. talaga Pero magbasa natin. tayo ng last dun sa mga sinabit na mga tao. Although ang dami nilang Oo submit, gusto nga. namin basahin lahat. Pero sige, let's just choose in the interest of time. Alright. Siguro yung isa na nakita ko is lower down my standards. Medyo controversial, Oo. no? So ano ibig sabihin? Baka naman Actually, iniisip ko rin, paano yung In- lower your yeah, standards? siguro in a positive light na parang wag tayo masyadong umasa. Parang tayo masaktan. No? Yeah. Siguro like, kung feeling mo naman na ito lang yung kaya mong i-achieve, ito lang yung gawin mong resolution. Kasi pag hindi mo siya ma-achieve, baka ma-hurt ka. So parang babalik pa rin tayo sa smart goals Oo, na yes. paging realistic siguro in a Oo. way. Pwede rin. Pero if lowering your standards for a certain someone just so to fit in, wag naman ganon. Yeah, totoo yan. You have to know what you deserve actually, no? Maraming interpretation tong lower down my standards. Kami lang nagbibigay ng interpretation dito, guys, ha. Pero yun lang kasi sila sa amin, lower down my standards. Okay, so Yun yung usually mga nasubmit sa'yo, no? Ganon yung mga sinasabi. Pero usually, di ba, kapag mga New Year's resolution, sinasabi ng mga tao, magpapapayat, mag-aaral mabuti. very common. May mga common, di na magpupuyat, spend more time with family. Ba't yun ang tawa doon? Wala eh. Hello. First January 1 pa lang, as in nagpuyat na agad ako. Oo. Nag-ano pa ako nag-live pa ako sa TikTok. Oo. Hanggang 4 a.m. Hindi mo naman yun resolution. Sa bagay, hindi ko naman siya Oo. resolution. Totoo. So ano pa may iba? Yung mag-exercise daw, magtitipid. Wow. Ayan. Yun, very common. Oh my gosh. Kahapon lang, bumili ako ng bag. Anong bag? Anong bag? Backpack naman. Naman. For Na 2K siguro. Okay lang yun. Okay lang yun. Sabi kasi magtipid daw eh. Oo, magtipid. Oo. Investment naman Kailangan tawag. mo naman ng Investment. bag. Gina-justify natin. Gina-justify natin yung mga... Deserve ko ito. Ayun na naman Ayan na tayo naman eh. tayo sa deserve na yan. Ayan. So, yung mga Anyway, ka-deserve so natin. yun yung mga usually na nakukuha natin Yes. as New Year's resolution or naririnig natin sa mga tao, no. Pero ngayon, punta naman tayo sa ating Sarili. sa ating yung usual segment natin for our podcast, no, which is these days 3 Somethings. Okay, so ano ba yung gusto nating malaman ngayon? So today, Magbibigay tayo ng top 3 New Year's resolution na gusto nating matupad this 2025. So, isa-isa top tayo. 3 natin. Top 3 natin. Okay. So, tatlo From sa'yo. January 29, 2025 to January 2020. Ano? Hindi, December 31 na natin. 31. Sige, kasi Gagawin natin agad yung resolution. Huwag na Okay. nating... Huwag Sige. na tayo Patagal eh. magpatumpik-tumpik pa. Tama. Okay, sige. So, yun. So, magbibigay tayo ng 3 Something. resolutions. 3 resolutions Oo, each. Okay. Game. Pwede Ano? nyo naman sabihin why. Kung Alright. gusto nyo. Sige, Okay. mauna ka, Wiko. Okay, sige. Para sa mga nakakilala sa akin, ang pinakaunang New Year's resolution Hay ko nako. ay no to snooze button. Hay nako talaga. Okay, so ano lang, side kwento lang, no. Nung nasa Japan kami, tapos magkatabi kami ng bed nito ni Echo. As in, galit na ata siya sa akin. No? Kasi nakakailang alarm na yung yung phone ko, tapos nagigising siya, tapos ako hindi Oo. at all. Para alarm niya for... Biruin mo guys ha, yung alarm niya, yung tipong, ewan ko, ambulansya, yung tipong magigising ka talaga. Nasusunugan ka na. Yung kulang na lang maghahata ka na ng mga gamit kasi nasusunugan ka na. Ako nagising. Siya, Galit na galit. Galit, no? hindi ako galit, sorry. Siya, Galit. tulog. Hindi, kasi, I don't know, parang, nag-rason. Nag-rest. Hindi, nag-alarm talaga ako para magising yung kasama ko sa room. Para gisingin ako. Thank you. So, ngayon, this time, hindi na ako, susubukan ko na
hindi na mag-snooze button and Hindi na ako mag-a-alarm. o yun na lang, hindi na ako mag-alarm para Mukhang tayo magiging alarm niya. hindi, ang importante, hindi ako nag-snooze. Oo. Yun naman yung resolution ko eh, di ba? Specific daw, Work specific. around the... Ayan. Hindi, pero yun, susubukan ko maging mas disciplined sa pagbangon sa umaga. No, pag isang sinasabi ko susubukan ko baka yung mga kapatid ko na nakikinig dito, baka ano yun ako dito. Susubukan ko na pag alarm pa lang, tayo na agad. Try lang. Sige. Okay, yung pangalawa ko naman is magkalaman. Okay. I've been normal naman yung BMI ko, okay? Pero kumbaga Gusto niya kasi magka-abs, guys. hindi naman. May poverty abs na ako before. Joke. Poverty. Poverty abs. Dahil sa kapayatan, nagkaroon ka ng abs. Pero hindi. Kumbaga, gusto ko lang hindi magmukhang hanger kapag nagsusuot ng ng mga damit. Well, to be fair naman, ang tao dito, medyo tumaba-taba na ako sa lagay na to compared nung high school or nung med school. Pero parang it's not yet enough for me. Okay. I want to achieve mga around 70 kilograms to 75 kilograms. Ngayon kasi nasa 60 kilograms ako. So to do 10 na this, lang. 10 na lang. yes. And to do this, parang kailangan ko mag-exercise, either buhat or jogging. Pero baka more of buhat if you want to gain. And then food, no? Mga high protein, Yeah. ganyan. Kasi minsan I don't know, pag masyado maraming trabaho, kumbaga, nagsiskip talaga ako ng meals sometimes. So, yun. And yung last, number 3, tigilan ng kaka-deserve. Parang... Sige. Bakit? Hindi, kasi Oo nga. parang simula nung nag-moonlighting ako, parang nung na-achieve ko naman yung plateau level ng na financial stability kahit papano. Na all. Hindi, I mean, Sana all. hindi, pero parang relatively ngayon, parang mas nakakaluwag na ako ngayon compared nung med school and residency. Anyway, parang yun. Tapos ngayon, dahil yun nga, naka-achieve ko na yung stability. Oo. Eh, sabi ko, ang dalas ko bumili ng mga kung ano-ano, feeling ko deserve ko to, nagpakahirap ako ganyan. Siguro gusto ko lang siyang i-paraphrase, no? Parang siguro mag-deserve Paraphrase. ka, rephrase, mag-deserve ka responsibly, no? Kasi sometimes, totoo naman, deserve mo naman talaga. Huwag ka lang OA na kaka-deserve. Lahat, Kaya sometimes deserve mo talaga. Sometimes you need to Reward yourself. reward yourself. Set aside something for yourself. Kasi sometimes, sabagay. pag nakalimutan mo yung sarili mo, napuputayan sa iba, ikaw naman yung nauubos. Well, ako naman, mahilig naman ako. Hindi, pero mahilig kasi ako mag-treat sa mga kapatid ko talaga. So, just seeing them happy. Ay, nakikinig ba kayo? Just seeing my siblings happy, my family happy. Sobrang laking saya ko na rin. Oo naman, kaya nga deserve Deserve, responsible. oo. Responsibly. Okay, sige. So, bibili na akong sapatos. Ang bilis ka usap. Para ka dito, para sa'yo. Para sa kapatid. Para Para, sa para atin. sa akin. Para sa atin. Ano para sa inyo? Mga kapatid mo rin Dito, kami. oo nga, mga kapatid mo naman kami. O sige, next na. Sige, ako O, naman. sige, go. Sige, sa kanya magkalaman, ako magbawas ng timbang. So, exercise, try Ang sa... huli ka. Oy! Last Oo. episode ka pa. Alam Bakit mo- ka tumatawa? Oy! Oy, hindi ako yun. Tayo yun. Ang damay ka pa. Sige. Oh, sige. So, sige. Exercise, Wait, pero na-achieve ko na siya kasi last time na nag-weigh in, sorry. Nasa line of 8 ako. Dati kasi line of 9 ako eh. Yay! Congrats. So, sabi na rin ng dad ko, ng mom ko, hi dad, hi mom, over Wow. there. Wow. May pa-shout May out. pa-shout out. Tsaka yung mga kaibigan ko, some of my friends, pumayat na raw ako. Oo, So, totoo yan. Totoo yan. We, hindi kayo nang bubulin yan ha. Oo, talikod ka. Joke lang. Sabi na nga kami. Joke lang. Pero Wala. yun, siguro consistent, yung sabi nga kanina dun sa isang year's resolution, consistency siguro, exercise thrice a week. So, tuloy-tuloy na natin to, tuloy-tuloy na yung road to fitness talaga. Para, syempre, for health-wise din, tsaka, I'm not getting any younger din. Wow. Yeah. Pero mukhang young, guys, mukhang young. Bahala ka. Kwento mo yan. Ganun talaga. So yun, nag-account to tell everyone, no, nag-accountability-ish kami post. Na kapag nasa si Echo, nasa gym si Echo, nagsisend siya ng pictures sa amin or nagpo-post siya sa social media niya, no?
Oo, ikaw din naman, di ba? Lahat Oo, naman pero- tayo. oo. Pero ako hanggang group chat lang natin. Shy pa ako. Sa bagay. So, di ako shy. Anyway, sige, yung second ko naman is siguro isa yon sa matagal ko na rin hindi sinusubukan ko siyang gawin. Siguro develop the virtue of patience. Ay, totoo yan, guys. Kailangan niya ng virtue of patience. Sige nga, Echo. bakit? Ito kasi si Echo, ang sungit-sungit na tao. Mataray Medyo, siya. sinira. Siniraan nyo. Hindi, parang may tendency na mabilis ka ba mainis? Maikli ang PC ko kasi. PC? Ano PC? Patience. Sa PC? slang term siguro. PISI? Oh. Or PC? Hindi siya PC na computer. Okay. PIS. Ngayon ko lang narinig yun eh. Ang dami Talaga alam. ba? Oh, So sige. yun, so maikli yung PC ko talaga. Yung as in, medyo madaling mapagod yung, or Ma-trigger. ma-trigger, kumbaga. Buti hindi siya Pero- nagagalit sa atin. Uy, hindi. Kakabuli natin Oo sa atin. nga eh. Lapit na. Malapit na. O, yan na, yan na. And then, Yan na, nagiging... pinapractice ka namin ng patience mo. Okay, Ng PC noted. mo. So how will you achieve Tama. this? Ewan ko, siguro hingang malalim. Siguro, actually, isa yan sa mga, may term sa church kasi, or sa, in gospel setting, Christ-like attribute yan eh. So, patience is, A virtue. a virtue. Love is patient. Love is patience. Love is, yeah. Siguro, thinking about, good things sa lahat ng bagay, even in negative things siguro. Yeah, Hindi naman that's good. pagka-toxic positivity siguro, pero more of, siguro ang different aspects of patience kasi yung akin. Siguro aside sa pagiging trigger din, siguro yung nagiging impatient ako of the things that I want. Parang gusto mo madali Gusto ko madali, parang hindi, na-frustrate ako agad kapag hindi ko siya na-achieve. So siguro, ang goal ko nga dapat is one step at a time. Ito yung theme ko this year, to one goal at a time, one step at a time. Celebrate the small wins siguro. So, appreciate those small wins. That's So, nice. That's good. So, yun. And lastly, yung third ko naman is maging financially responsible. So, medyo, in relation doon sa sinabi ni Wiko na tigilan ng Deserve. kaka-deserve, kakakibat dun siguro ay maging responsible when it comes to finances. So, medyo naging gastador ako recently. Ang dami kong binili. Yeah, let us try to record. Yeah, yung mga probably. ginastos natin. Oo. Although Keep naman, track. yung Oo. ginastos ko naman is binilan ko ng sapatos yung kapatid ko, nanay ko, Tayo eh. gifts, etc. Sorry, pero yun. Pero marami sa akin. Yeah. So siguro more of kailangan ko lang i-account yung mga ginastos ko siguro, at siguro yung learn of self-control siguro when it comes to pag may nakikita kang maganda. Yeah. And bukod doon, I think we should start learning how to invest. Yes. Hindi lang yung nasa edad nyo. Oo. Oo. Hoy, grabe Oo, ka. Patience. Patience. Grabe ka. De, pero parang, I think nandun na tayo sa age na kailangan natin mag-start pag-invest and all. Baka pwede natin siyang topic sa isang Yes. Sige. sa isang podcast natin, investing. Yes. And that's my 3 New Year's resolution. Ikaw naman, sir. something. Sige, ako naman. Siguro sa mga hindi nakakaalam, no, meron akong psoriasis, no. It is a derma problem, skin problem na lalabas siya. Non-infectious siya, so di siya nakakahawa. So pwede niyo akong lapitan anytime. Pero pag na-stress niyo ako, lalabas siya. Kasi pag nasa-stress ka, lalabas siya sa balat mo. And there are certain things that I cannot eat, and there are certain things that I cannot drink. So parang sabi ko, I need to spend more effort for my health kasi yung exercise din magpapalesen din ng psoriasis. I mean, gusto ko lang siya mawala. Siguro we'll have a little discussion about, Yeah. psoriasis soon. But, yeah, yun yung isa sa mga resolution ko. Wala number kami masabi 2, doon. yes, very seryoso nun. Yeah. Number 2, spend more quality time with people who matter, no? Sabi nga nila kanina, we are at this age, You are at this. we We. are at this age na kailangan nating pag-isipin lahat ng mga bagay-bagay. So, mas gusto ko mag-spend time with people who matter, especially our parents, Yeah, that's you. our family, our besties, Oh. Oh. no? Actually, parang madalas na taman tayo magkikita-kita. Oh, dahil sa podcast na to. Pero nilagyan ko to ng specific, spend more quality time. Yeah, that's true. Para mas ma-build yung relationship niyo together. Masabi niyo sa kanila how important they are to you.
Yeah, I think dito sa mga ganitong pagkakataon, dito pumapasok yung parang making your circle smaller. I don't know, for me, I think nandun na ako sa age nandun na ako sa age, biglang aminado, na parang, if you want to have quality relationships, you have to make your circle smaller kasi you can't spread yourself too thinly to everyone, yeah. no? So, medyo mamimili ka lang din talaga. I mean, mamimili ka ng mga taong pag-iinvestan mo talaga ng time. Pero, as doctors, syempre, we're open to talking new with people. meeting new people. That's our profession. So, Yeah. So, yun lang. Siguro kakonect nito nung isang resolution kanina na binasa natin na be less of a people pleaser. That's true. Parang na parang dun ka na lang dun sa circle mo. Yung Mong people please. who matter na lang. Tama. Sa small circle ka mong please. Oh, sila na lang yung Then, please. dun ka lang mag-effort sa people who matter. Yes. Yeah. Feeling ko din siguro in my yung point ko lang din dito is as I age siguro I am more on quality conversations na rin with the people who matter to me. Kasi nung bata tayo masyado tayong Everyone kausap mo. everyone kausap mo na wala kang dinaubos yung energy mo. Ngayon parang as you age parang nandun ka na lang sa point na you want more meaningful, more deep conversations. May tawanan pa rin pero more of deep thinking na yung mga pinag-uusapan natin. Okay, sige. Yung last ko naman, ito, medyo connect din siya sa second, yung be more consistent sa social media. Not because you want clout or you want people to notice you, but you want people who matter to know kung kamusta ka na. Kasi, ngayon naman sa sobrang busy ng life, hindi natin sila nakakausap. Well, at least sa social media, ma-update ko sila kung anong ginagawa ko, ano yung achievement ko, no? Yun lang naman. Be more consistent sa social media. But it doesn't mean na maging distracted sa social media. Oh, yeah. no? Siyempre naman. Siyempre naman. Ginandahan mo yung iba, tapos biglang distracted kasi. Oo nga. Parang ang labo no? Okay. Yeah, so yun lang naman. So, at least now, feeling ko, itong tatlo lang sinabi natin, no, na tiggagatlo tayo na New Year's resolution. But what I shared, what you shared, we could also use them to improve ourselves this year, no? Kasi yun naman yung goal ng mga New Year's resolution. We find that there's something to improve on every year. And yun lang. Kaya gumagawa tayo ng New Year's resolution. And there's no problem with improving every day, no? And every year. Yes. And yun na nga, we must always choose to be the better version of ourselves, Not just mainly for us, but syempre para na rin sa mga, again, people who matter. Yeah, that's Exactly. true. Okay, so sige. Siguro sa akin, naniniwala ko, change is one of, I think, the most constant dito sa mundo. I think, no, na kailangan nating magbago. Of course, people, the world is changing. Your relationships with others also changing. So, you just have, feeling ko, at this stage, we just have to embrace change. Siguro, we have to accept that the purpose of why having New Year's resolution is we want to embrace change so that we could improve at the same time, we could be better. Yun yung binanggit ni Serge kanina. So, kailangan muna nating i-acknowledge that we need change as part of our life, kumbaga. Yeah, and I think isa sa mga main takeaway ko why we do New Year's resolution is there's always hope. Parang palagi may pag-asa na kung nag-fail ka ngayon, lalo na tayo ng January 1, ngayon January 20, ngayon January 19, if we fail to do something or change something sa buhay natin, we always have this hope na there's always another day to do or and to improve, no? So kumbaga, we're not encouraging na mag-fail kayo, no? Alam mo yun, na mayroon pa namang second chance or third chance, whatever. Pero yun lang, keep holding on to that hope na don't dwell too much on your past. Okay, if you failed, just focus on the present and then how to improve yourself in the future. Exactly. So yun guys, 'di ba? So I hope meron din kayo mga New Year's resolutions na kahit pa paano siguro inedit nyo o kaya inisip nyo, pwede ko to maging New Year's resolution. So I hope that for those na nakaisip na ng mga New Year's resolution ninyo, I hope na matupad nyo siya, maging consistent, the same time ay
ang purpose nun is to improve you, not just to list down kung ano yung mga New Year's resolution. Yeah. At sana maging New Year's resolution nyo din ang makinig ng podcast. Yes, that's Yes. Podcast true. ng The Three Somethings. Yeah. Okay, so ano pang mga aabangan nila sa mga susunod nating episodes? Secret. That's good. Oo nga. Hindi rin namin alam eh. Oh. Tsaka- So, ayan. So, abangan nyo na lang ulit yung third episode namin. But we would like to thank talaga nakaabot tayo ng second episode. Yeah. Actually, Consistency. overwhelming. Yes, consistency. Yes. So, hopefully, every week ba tayo magpo-post? Abangan nyo na lang. Magpo-post naman kami ng mga na mga date kung kailan kami mag-release. Ayun. So, sige. Thank you guys for listening once again. Umabot tayong 30 minutes. I know, umabot Grabe, tayo. sobrang daldal natin. Yeah, but yun, thank you pa rin sa pakikinig kahit Oh. umabot tayo ng ganitong time. And I hope to see you in the next episode. Yeah. Hope to see you to next episode ulit dito lang sa Three Somethings. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Year! Something's The three